karangyaan at ginhawa sa buhay. Ito yung sitwasyon o estado na kahit na sino gusto marating, gusto makamit. Ngunit, hindi madaling abutin at marami kang hirap na kailangang pagdaanan. Alam niyo yan. Dito sa mundong ibabaw, napakahirap ng buhay. Ako, kagaya ko, mataas ang pangarap ko para sa pamilya ko. Yung tipong sa mga pangangailangan nila masusustentuhan mo nang hindi ka nagdadalawang isip, lalo kung may kakayahan ka naman na bigay sa kanila, di ba? Napakasarap sa pakiramdam nun. Ngunit minsan, lalo kung tight yung budget mo, mag-aalinlangan ka. Titipirin mo sila, di ba? Iisipin mo yung paano bukas, paano sa mga susunod na araw, di ba? Nakukuha niyo yung punto. Ako, hindi ko na hinahangad yung sobrang rangya o mayaman na buhay. Kasi sa totoo lang, marami na akong nasayang na panahon. Yung tipong naging kampante ka, yung umaasa ka na lang sa araw-araw na darating sa'yo, sabay sa agos ka na lang. Kasi nagtrabaho din ako ng matagal Naging courier din ako, naging driver din, naging service driver din ako, mga ganun. Yung tipong mag-aantay ka na lang na bukas meron na ulit. Yung mga ganung sistema. Sa ngayon, ang gusto ko na lang yung balancing buhay. Yung tipong financial stable ka. Yung gusto mo kahit na ano, mabibili mo. Kung ano mang pangangailangan ng pamilya mo, mabibigay mo. Yung tipong wala kang pinagkakautangan, yung mga ganung bagay. Yung may peace of mind ka na hindi ka naman hirap, at least kahit papaano nakakapagtabi ka. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Yung tipong meron kang may hila sa bulsa mo. Na kahit papaano pag nangailangan yung pamilya mo, mga mahal mo sa buhay, lalo yung mga anak mo, pag may hiningi sa'yo, yung hindi ka mag-aalangan kasi stable nga. Kahit pa paano nakapagtabi ka, hindi pong ganun. Kasi ako hindi ko na, kumbaga, wag na nating hangarin yung sobrang yaman, yung ganun. Kasi, alam mo kasi ang tao, minsan, meron talagang inggit yan Meron siyang inggit na bakit si ganito, bakit si ganyan, meron ganon, meron ganyan. Huwag ganon kasi, di ba? Maging thankful tayo kung ano man ang kalagayan natin ngayon kasi may plano ang Diyos para sa atin. Sabi nga, di ba? Pag pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan 'yon. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yun. Di ba? Kasi life is what you make it nga, di ba? Yan ang lagi sinasabi ng lolo ko. Sumalangit nawa. Lolo Kiko. Ikaw ang gumawa niyan Kaya kung ano man ang sitwasyon mo ngayon sa buhay, ikaw may gawa niyan. Di ba? Lagi mo na lang iisipin na bakit ganito yung nangyari. Kasi, ayun nga, ikaw ang gumawa sa sarili mong buhay ngayon.
Kaya kung gusto mong baguhin, abay, hindi pa uli ang lahat. Kumilos-kilos na. Di ba? Ano pang inaantay mo? Simulan mo na kung ano may naiisip mo ngayon. Simulan mo na yan. Kasabay ng pagdarasal, yung kilos mo at suporta sa'yo ng mga mahal mo sa buhay, ng pamilya mo. Di ba? Gagabayan ka. Basta palagi lang tayo magdarasal. Di ba? Kaya nga, lagi ko sinasabi, sa pamilya ko, sa asawa ko, o kahit sa mga tropa ko, na minsan, yung mga tropa na talagang yung nandyan, meron ka man o wala. Lagi ko sinasabi sa kanila yan, na lagi niyong tatandaan, dadaloy din ang ginhawa. Kumilos lang at huwag kakalimutan magdasal. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Basta magtiwala ka lang sa plano niya. Di ba? At syempre, pag dumating ka sa point na yon, huwag mo na sayangin, alagaan mo na, pahalagahan mo kung ano man dumating na blessing sa'yo. Lagi mong tatandaan kung paano ka nagsimula. Di ba? Kaya nga yan, kung may dumating man sa'yo na mas malaking blessing sa hindi mo inaasahan, eh syempre, di ba? Pagpasalamat natin dahil tayo, minsan binibigyan tayo ng Diyos ng pagsubok, ng mga ano. Pero kakayanin natin yan. Basta huwag lang makakalimot sa taas. Di ba? Ang buhay, talagang wala eh, mahirap na ibalik yung pagkakataon, yung mga panahon na sinayang na. Kaya habang nandiyan ka pa at may kakayahan ka pa, kumilos ka na. Kung ano man ang nasa isip mo ngayon, simulan mo na yan. Magbubunga at magbubunga yan. Sasabayan mo lang ng sipag at syaga talaga. Sasabayan mo ng dasal. Di ba? Dadaloy din ang ginhawa. Siyempre, pag nandun ka na sa urok ng tagumpay mo, yung inaasam-asam mo na sitwasyon, na estado ng buhay, pangalagaan mo na. Huwag mo nang bitawan yun. Di ba? Lagi mo na lang tatandaan paano ko ba sinimulan to, ano ba yung sitwasyon ko dati. Di ba? Nang sa gayon, hindi ka na bumalik sa ganong sitwasyon. Di ba? At least, mabibigay mo na kung ano mga makakatulong ka sa pamilya mo. Nang hindi ka nag-aalala. Kasi kami, minsan, sa totoo lang, kami mag-asawa, example, mag-grocery kami. Minsan kami ni Mrs. niyan talagang budget lang talaga. Kung ano lang yung mga basic needs, yung mga talagang pangangailangan. Yun lang. 'Di ba? Minsan nakakaluwag-luwag tayo. Mabibili din natin yung mga gusto natin, nakakain natin yung gusto natin. Kung ano hingin ng mga anak natin, bibigay natin. Diba, napakasarap sa pakaramdam ng gano'n. Kaya, kung ako sa inyo, ikaw nanonood ka, diba? Kung ano man yung nasa isip mo, simulan mo na yan, huwag ka na magdalawang isip. Kasi para, alam mo yun, minsan, aabot sa point na puro pagsisisi na sa isip mo. Ako, minsan aminado ako. Umabot ako sa point na puro negative na yung dumarating sa isip ko. Nako, hindi ko kaya to. Paano kaya to? Ba't magagawa nila? Mahirap to, hindi ko kaya to. Hindi. At least ngayon, kung gagawin mo na yan, at least bandang huli, sinubukan mo, wala kang pagsisisi. Magkakaroon ng bunga yan. Maniwala kayo sa akin. Magkakaroon ng bunga yan. Basta lagi ko ang sinasabi, magdasal, samahan ng kilos at tiyaga. Lahat naman mahirap abutin eh. Pero di ba mas masarap maabot yung gusto mong marating sa buhay na alam mong pinaghirapan mo.
'Di ba? Napakasarap sa feeling nun. Kaya bumangon ka na diyan. Hindi, biro lang. Kaya kung ano pa, wag ka nang ano diyan, wag ka nang tatanga-tanga diyan, wag ka nang aantay-antay ka na lang ng mangyayari sa iyo. Kaya kung may naiisip ka, simulan mo na 'yan. Kagaya ko, personal, nakapagsimula na ako ng sarili naming negosyo. Kami mag-asawa. So at least tuloy-tuloy. 'Di ba? Hindi ka magsisisi na bakit ganito, hindi ko nagawa yung ganito, hindi ko nagawa yung ganyan. 'Di ba? Pero kung susubukan mo, wala namang mawawala eh. Hindi masamang mangarap. Tandaan 'yan. Pero may bayad ang pangarap, hindi libre. 'Di ba sinasabi nila? Libre lang naman mangarap, libre lang naman mangarap. Masarap mangarap, pero hindi libre. Kasi paano mo mararating yung mga pangarap mo sa buhay kung hindi ka kikilos? Siyempre, let's say for example, magninegosyo ka. Hindi ka ba gagastos? 'Di ba? Mamumuhunan ka, ganun. Dugot pawis lahat. Kaya walang libre sa pangarap. 'Di ba? Pangarap ka lang, tuparin mo lang yung goal mo, tuloy-tuloy lang. Wag mong bibitawan, lalo na para sa pamilya mo. Tuloy mo lang 'yan. Balang araw, yung mga pinaghirapan mo, magbubunga 'yan. Basta magtiwala ka lang. Lagi ka magdasal. Magtiwala ka lang. Hindi tayo pababayaan 'yan. 'Di ba? Kasi lahat ng tao sa mundo may plano ang Diyos. Basta yung tiwala sa Kanya, yung tiwala sa Diyos, hindi ka pababayaan. Yun ang pinaka-the best na, kumbaga, pangugugutan mo ng lakas pamilya mo at yung pananalig mo sa Diyos. Hindi ka pababayaan yan. Kaya, di ba? Lahat naman tayo gusto natin ng marangyang buhay. Kaya wag na natin sayangin ang panahon. Kasi ako sinasabi ko sa inyo, noon naging lang ako, easy go lucky lang ako. Nung wala pa akong asawa. Kahit nung magkaroon ako ng pamilya, medyo nabago kasi nagtrabaho ka, ganun. Para may masustenso ka, may mabili mo yung pangangailangan nyo. Isigulaki lang ako dati. Syempre, lumilipas ang panahon. Meron tayong mga bagay na gusto natin pag dating ng araw, ganito. Gusto natin ganitong araw. Yung mga bagay na mga gusto natin may itulong sa pamilya natin. May bigay sa mga mahal natin sa buhay. May isip mo eh. Kaya ngayon, ang naging ko sa isip ko, yung mga negative sides, nandiyan na yan, mga negative vibes. Palampasin mo lang yan. Huwag ka magpa-distract. Focus ka lang sa goal mo. Tapos, positive lang. Laging positive lang. Kasi, hindi mo na maibabalik yung mga oras na nasayang, yung mga panahon na nasayang, hindi mo na maibabalik yun. Kaya kumilos lang, 'di ba? Para sa pangarap, para sa pamilya. Dadaloy din ang ginhawa.